Gustong pagpaliwanagin ni incoming President Rodrigo Duterte si Pangulong Noynoy Aquino kung bakit nawala sa kontrol ng Pilipinas ang pinag-aagawang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. At nakatutok si Lay Alves. Ito naman kay Aquino, I will ask him to declare before the Filipino people why we lost Scarborough Shoal. Period. Explain to us bakit nawala ang Scarborough Shoal. If there was a sell-off by Trillanes and you, that is treason of the highest order. Isa sa mga gustong malaman ni incoming President Rodrigo Duterte ay kung bakit daw nawala sa Pilipinas ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Isang bahura lang ang Bajo de Masinloc pero hitik ito sa mga isda at ibang yamang dagat. Kaya pabalik-balik dito ang mga mangingisda mula sa Zambales, Pangasinan at La Union. Dating kontrolado ito ng Pilipinas. Pero noong 2012 sa ilalim ng Administrasyong Aquino, napunta ang kontrol nito sa China at di na mapasok ng mga Pilipinong mangingisda. Batay sa mga report ng AFP, nag-umpisa ito nang magkaroon ng standoff sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Maritime Surveillance Patrol. Aarestuhin sana kasi ng Navy ang mga mangingisda ng 8 Chinese fishing vessel na napag-alamang may nakuhang corals, giant clams at mga buhay na pating. Para hindi mauwi sa barilan sa West Philippine Sea, nagkasundo ang Pilipinas at China na sabay mag-withdraw ng mga barkong pandigma sa Scarborough Shoal. Ang problema, hindi malinaw kung talagang nag-pull out ang China dahil ilang araw lang pagkatapos nito, bumalik din doon ang mga barko ng China. Ilang buwan matapos nito, napag-alaman na nakikipag-usap din pala si Senator Antonio Trillanes IV sa Beijing, bukod pa sa Philippine Ambassador. Otorisado raw ni Pangulong Aquino ang backdoor diplomacy ni Trillanes. Ayon sa Malacanang, nasa kapangyarihan ng susunod na Pangulo na hingin ng kumpleto at tamang impormasyon tungkol sa mga usapin ng national interest at foreign policy. Marapat lamang daw na manggaling ito sa mga otoridad at credible source. Si Trillanes naman nagbabala kay Duterte. Delikado ang presidente ang magsasabing na wala na natin yung isla na yun kahit atin pa. Kasi nga, ngayon, parang binibigyan niya ng lisensya yung China to occupy the area. Pag ginawa niya yan, ano yan? That's an impeachable offense. Ayon kay Professor J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, nakasama sa sitwasyon ang kawalan ng koordinasyon sa panig ng Pilipinas. Maaaring sinamantala raw ng China ang nakita nilang inconsistency sa posisyon ng Pilipinas. Nakagulo talaga yon kasi kung titignan mo naman sa kabilang perspective, sa kabilang side, kung meron kang kausap mo isang bansa, pero merong dalawang representative kang kinakausap, na parang magkaiba yung mga sinasabi sa'yo. Lay Alves, nakatutok, 24 oras.